Hello guys! Hello Aquarius! Welcome dito sa aking channel Aquarius. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa inyong lahat. At ay general reading, so pwede kang makaresonate. Gamitin mo ang iyong intuition sa panonood, Aquarius. Weekly Tarot, March 4 hanggang 10, 2024. Para to sa lahat ng Aquarius friends natin na nanonood. Okay. Aquarius, meron kang 5 cards dito. Okay. So, yun, Aquarius. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na posibleng merong mga iba sa inyo, hindi lahat, na marami kayong mga parang panghihinayang, regrets, or disappointment sa buhay. Or parang sinasabi ng baraha, marami kang hindi nagugustuhan or nagustuhan sa mga nangyari sa'yo sa kasalukuyan or sa nakaraan. Sa ngayon, sa linggong ito, sinasabi ng baraha na isipin mo na ano man yung nangyari sa'yo sa nakaraan, may nawala man sa'yo, it's either nawalan ka ng relasyon, nawalan ka ng pamilya, pera, trabaho, ari-arian, pagkakataon, ano man ang nawala sa'yo, still, kailangan mo pa rin na maging grateful. I-appreciate natin kung ano yung nangyari. Failure man yan or success, maging grateful tayo. Okay? Next is itong inner truth na to. Nakikita ko sa iyo, Aquarius, na ang kailangan mo sa ngayon is yung peace of mind, diba? Mayroong mga iba sa inyo na mabilis magulo yung isip nyo, 'di ba? Yung isa sa pwedeng maging cause or dahilan ng pagkagulo ng isip mo is yung chismis, tiwala. Parang mabilis kang magselos, mabilis kang mawalan ng pag-asa, mabilis kang ma-disappoint. Parang gano'n. So, wala namang mangyayari sa yung failure sa labas ng iyong buhay, ng iyong katawan, kung meron kang peace of mind sa iyong inner, 'di ba? So, kailangan natin na i-prioritize yung peace of mind sa sarili mo mismo, okay? Celebrate differences. If it's either sa trabaho to or sa relationship, may mga hindi ka gusto sa katrabaho mo, hindi ka gusto sa kapamilya mo, sa karelasyon mo, or sa kung saan pa man, yun, appreciate, gratitude, kailangan natin na mag-pause. Tanungin natin ang sarili natin, baka ako din, hindi nila nagugustuhan. So, okay lang naman na wala tayong magustuhan kasi hindi naman lahat ng tao ay pwedeng i-please yung isang tao or ganito, ganyan. But sinasabi ng barahan na acceptance. Kailangan nating tanggapin, lalo na sa relationship, if nalaman mo na yung karelasyon mo is masama ang ugali after ng kasal nyo, diba? So, nung kinasal ka sa kanya, hindi mo alam yun. So, kung lumabas yun nung nagsama na kayo, tanggapin mo kasi yun yung pinakasalan mo eh. Diba? Kasi hindi mo naman alam. Okay? So yun, 48, 8, 9, 10, 11, 12, hope and happiness. Yun, huwag kang mawala ng pag-asa, be positive, and isipin mo na lahat ng nangyayari dito sa mundong ibabaw ay magkakonektado yan. Okay? Walang coincidence dito sa mundo guys ha. Walang coincidence. Lahat yan konektado. Kung anong nangyari sa nakaraan, may gustong ipahiwatig yan. Kung anong nangyari sa kasalukuyan, mayroon din yan. Spiritual strength, mas bigyan mo ng atensyon, mas bigyan mo ng oras ang iyong spiritual na buhay. Okay? Pray, spend time sa Panginoon. Okay? Para mawala na yung mga shadow moments sa buhay mo. Diba? Para hindi ka masyadong maguluhan, magkaroon ka ng peace of mind, makuha mo yung harmony and balance sa buhay mo. Prayer. And maging matalino ka. Huwag kang masyadong emosyonal. And dun lang tayo sa liwanag. Dun lang tayo sa peace, sa pakikipagkaibigan. And yun. Napaka-importante sa'yo yung solitude talaga. So, sinasabi ng baraha mo sa'yo dito na ang linggong ito is parang binibigyan ka ng pagkakataon ng universe na makapagsimula ulit ng bagong buhay na tahimik, peaceful. Okay? Kung may mga gumugulo sa isip mo, pag-pray mo siya,
And yun, maging matalino, maging wise ka. Umiwas tayo sa mga tukso ng pakikipag-away, tukso ng pakikipagkompetensya, or tukso ng kailangan nating ipaalam na mas magaling tayo, mas mali yung kausap natin, mali sila. Mas maganda yung collaboration, partnership, friendship, camaraderie, peace and harmony. Diba? Parang ganun. Kasi, lahat tayo dito sa mundo magka-connected. Nangyayari lahat magka-connected yan. Walang taong nabubuhay na mag-isa lang. Okay? Walang tao. Diba? Kailangan natin ng bawat isa, Aquarius. Okay, so 9 of Wands, nakikita ko sir dito pagod na pagod ka, or pagod na pagod ka na sa mga away, diba? So yun, sabi ko na yung naunang baraha, yun talagang manifestation Nakikita ko sir dito pagod na pagod ka na sa paghahanap buhay, sa paghahanap ng trabaho, sa pakikipag-rat race sa mundo. Ang daming competition sa paligid, maraming nangyayaring hindi mo gusto, or maraming nangyayari na parang feeling mo wala kang wala kang control. Okay? Nakikita ko sir dito na sa trabaho, pwedeng may trabaho ka pero hindi siya masyadong stable, or pwedeng may stability naman, mababa yung sweldo. So nakikita ko sir dito pagod na pagod ka. Kailangan mo ng temperance, kailangan mo ng pagpapasensya sa linggong ito. 6 of Cups, nakikita ko sa'yo dito na parang gusto mong bumalik sa dati mong pinagtatrabahuhan, gusto mong bumalik sa dati mong karelasyon or sa dati mong lugar. Diba? Tingnan mo. Parang in a relationship ka ngayon, pero pagod na pagod ka na sa pakikipag-deal sa relationship na yun. Kasi away ng away, ganito, ganyan. And gusto mong bumalik sa dati mong karelasyon. 4 of Swords, gusto mong matahimik na. Gusto mong magkaroon ng peace of mind. Tingnan mo. 44. Nakakaloka yung Aquarius. Sinasabi ng baraha mo dito from the top na pagod ka na makipaglaban sa buhay, sa mundo, sa lahat, sa mga tao, sa trabaho. Gusto mong bumalik na sa dating buhay. Yung tahimik lang, yung may ipon, may pera, yung buhay na hindi ka nahihirapan sa kung ano man itong nangyayari sa'yo sa ngayon. Parang yun ang nakikita mo sa ngayon or gusto mong gawin. Pwedeng dati is tahimik ka, walang mga issues, walang mga kung ano-ano. And dati may ipon ka, dati nakakapag-ipon ka, but now, ang dami mong obligations, parang gusto mong bumalik sa pagkabata. Diba? Yung dati palaro-laro lang, or gusto mong bumalik sa lugar kung saan ka galing. So, comment down below if resonated ka. Okay? Thank you guys. Bye!